Itinaas nito ang ulo niya at saka dahan-dahang yumuko sa kanya. Kusa niyang ipinikit ang mga mata dahil natatakot siyang mabasa kung ano ang nais ipahiwatig ng mga mata nito. Nang ipikit niya ang mga mata, ay lumapat sa gilid ng labi niya ang labi ng kanyang asawa. Nakagat niya ang pang-ibabang labi dahil doon, pati pala ang halik nito ay pepekean din ito. Siguro nga ay hindi talaga ito marunong magpanggap. Nagsibati sa kanila ang lahat ng naroroon, miski ang lolo niya na kanina pa iritable. Pero mas lumubo ang mga mata niya nang lumapit ang isang lalaki kay Gabriel at bumati rito. Nang gumawi naman sa kanya ay mas pinanlakihan siya ng mga mata. Oh my God! Inilahad nito ang kanang kamay at saka ngumiti sa kanya. Congratulations! Jose? Bahagya siyang napaatras nang makilala ito. Bago manggupit ang buhok nito. Pero madali para sa kanya na makilala ito. And besides, ito ang ex-fiancé niya. Hangad ko ang kaligayahan mo. Ngumiti sa kanya si Jose. Alanganin siya ngumiti rito. Tumingin naman siya kay Gabriel na palipat-lipat din ang tingin sa kanilang dalawa. Kilala mo siya? Tanong ng asawa niya sa kanya. Tatango sana siya nang maunahan naman siya ni Jose. She's the woman that I'm telling you. Humawak sa baba niya ang kanyang asawa. Parang may inaalala sa sinabi ni Jose. Oh, I see. Umiwas siya ng tingin nang magtama ang mga mata nilang na mag-asawa. Mukhang nasabi na pala ni Jose na asawa niya ang ugnayan nila noon. Well, I'm happy for the both of you. Alam ko namang simula pa lang na hindi kami magkakatuluyan. Iyon pala ay ikaw ang hinihintay niya. Sinabayan ni Jose ng tawa ang sinabi nito. Nakakatawa. My best friend is my wife ex-fiancé. Napabaling naman agad siya kay Gabriel. Nang banggitin niyon iyon. Mabuti at siya na lamang ang nakakarinig dahil si Jose ay kausap na ng lolo niya. I'm sorry. Bulong niya habang nakatingin siya rito. Hindi ko alam na magkaibigan pala kayo. Pagak na napangiti naman si Gabriel. Lagi naman na hindi mo alam, hindi ba? So what's new? Kaya nga tayo napunta dito kasi hindi mo rin alam. May their innocent wife. Sarkastikong sabi naman ni Gabriel sa kanya. Babagong kasal pa lang sila pero ganito na sila magbarutan ng salita. Paano pa kaya kung araw-araw na silang magkasama sa iisang bubong? Baka hindi matatapos ang buong araw na di sila nagkakasakitan ng loob. Bahagya na lang siyang dumistansya upang mawala ang inis nito. Hey, newlyweds! Pagtawag naman ni Jose sa kanila. Hindi na ako makakapunta sa reception, may aasikasuhin pa ako. Paalam naman ni Jose sa kanila. Lumapit naman ito kay Gabriel at saka tinapik sa balikat ang asawa niya. Congrats pare, akala ko wala ka ng pag-asa. Biro naman ni Jose na tinawanan lang ng asawa niya. Get out bro, hanapin mo na rin ang mapapangasawa mo bago pa maubos ang mamanahin mo. Ganting biro naman dito ni Gabriel. Hindi lingid sa kaalaman niya ang tungkol sa naka-freeze na mamanahin ni Jose mula sa ninuno nito. Kaya naman, napagkasunduan ang pagpapakasal nila. Ngunit hindi ito natuloy. Yeah, nakita ko na siya pare. Ang kailangan ko lang ay ligawan siya. Kumindot naman ito sa kanya pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagsulyap nito sa kaibigan niyang si Flor, na ngayon ay nakatirik na ang mga mata na nakapukol sa binata. Mukhang may naaamoy siyang kakaiba sa pagitan ng kaibigan niya at ni Jose. At ipinagdarasal niya na kung ano man iyon ay sana maging maayos. So paano? Mauna na ako? Paalam naman ni Jose.
Go ahead. Sanay na akong nag-iiwan ka. Gusto niya matawa sa dalawa. Hindi niya akalain na ganito pala magbiruan ng mga ito. Umiling-iling naman si Jose. Bago bumaling sa kanya, ikaw na ang bahala sa kaibigan ko. Sipain mo na lang kapag matigas ang ulo o kaya naman, hagisan mo ng paminta. Biro pa ni Jose. Naiilang nang ngumiti siya. At kapag nagluko, ibalot mo ang mga damit niya at ikaw pa mismo ang maghatid sa bahay ng kakabitan niya. Sigurado ako, magtatanda yan. Gago ka talaga. Lumayas ka na nga bago ko pang makalimutang best friend kita. Natatawang pagtataboy naman ni Gabriel dito. Ngayon pa lang ang maisip na baka mambabae ito ay parang sinasakal na ang puso niya. Pero mag-asawa na kami. Oo nga at nag-asawa na sila. Pero sa papilang. Sa papilang Catherine. Lihim siyang nasasaktan. Paano nga kung sa kalagitnaan ng relasyon nila, bilang mag-asawa ay maghanap ito ng iba? Iyong gusto na talaga nitong makasama, paano na siya? Para sa kanya, napaka-importante ng pagiging mag-asawa. Pero paano kung bulag at bingi siya? Tanga ba ang magiging tawag sa kanya? Hindi niya alam. Baka hindi niya kayanin. Ngayon pa lang na nai-imagine niya ay nasasaktan na siya. Paano pa kaya sa aktual na pagtataksil? Baka ikabaliw na niya. Goodbye, Catherine. See you again. Napaigtag pa siya sa biglang humalik ito sa pisngi niya. Kung noon ay naiinis siya kapag nagpapakita ito ng affection sa kanya. Ngayon naman ay naiilang siya. Lalo pat nakamata sa kanila ang asawa niya. Napaubo naman si Gabriel. Kaya napaatras naman siya. Umalis ka na pare. Baka makalimutan mo ang pinaka-importanting lakad mo. Biglang seryosong sabi naman ni Gabriel sa binata. Ngumiti lang naman si Jose. At saka lumakad palabas ng silid. Naglabasan na rin pala ang ilan sa mga nasa loob. Kaya lumakad na rin sila palabas. Sa parking lot ay naghihintay ang ilang dumalo sa kasal nila. Wala man lamang ekspresyon ang mukha ni Gabriel. Nanatiling blanko ang mukha nito. Kahit nang sabay silang binabati ng mga tao sa paligid nila. May bumati sa kanila at akma siyang ngingiti nang umimik ang asawa niya. Don't smile. Napatingin naman siya dito. Nasa harapan nila ang ilang municipal official na nakibati din sa kanila. Baka pati sila ay maakit mo. Ani nito. At saka naunang lumakad pasakay sa sasakyan nito. Nakabuntot lang siya sa kanyang asawa habang naglalakad ito papasok ng bahay. Akala niya ay dediretso sila sa restaurant kung saan gaganapin ang kaunting salo-salo ay nagkamali siya. Bagkus ang daan pa uwi sa bahay nito ang tinatahak nila. Gabriel? Tinawag niya ang pangalan nito na makita niyang paakyat na ito sa pangalawang palapag ng bahay. Lumingon naman ito. Pwede ba tayong mag-usap? Mabilis niyang tanong. Pero imbes na sagutin siya ay nagpatuloy ito sa paglalakad na para bang hindi siya narinig o nakita. Sinundan niya ito hanggang sa itaas. Bukas ang silid nito nang dumating siya. Wala nang dahilan para pagbawalan siya nito na pumasok doon. Dahil mag-asawa na sila. Walang tao sa loob ng silid, pero naaaninag niya ang anino nito sa loob ng bathroom. Umupo siya sa gilid ng kama. Napatingin siya sa mga litratong naroroon. Mag-asawa na sila. Pero naroroon pa rin ang alaala ni Berna. His past. Nasasaktan siya sa tuwing maiisip niya na nakapagitan ang babae sa kanila. Nakasal man sila, pero ang puso nito ay hindi niya pa rin nakukuha. Nakita niya itong lumabas ng bathroom. Suot pa din ito ang suot nito kanina. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito.
Natural. Silid na rin niya ito. Hindi ba ako dito mag-stay? Alanganing tanong naman niya. Nakipit balikat lang ito. Bahala ka. Tumayo siya. Hindi niya alam kung lalabas ba siya o mananatili sa loob. Nakita niyang naglakad ito papalapit sa study table nito at binuhay ang laptop na nakapatong doon. Nakatalikod ito sa kanya kaya kitang-kita niya ang kabuuan ng likod nito. Ang mga mata niya ay naglibot doon. Mula sa matigas nitong batok, pababa sa malapad nitong likod, na alam niya kahit may suot itong damit, ay malinaw pa rin ang kabuuan ng imahe nito sa isip niya. Ano ba ang iniisip mo, Catherine? Pinagnanasaan mo pa rin ba ang asawa mo? Ipinilig niya ang ulo. Hindi ko siya pinagnanasaan. Sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya ng bahagya itong tumuwad. Kitang-kita niya kung gaano kaganda ang katawan nito. Sa side niya, parang mas nakaka-insecure pa nga na mas maganda pa ang upo nito kaysa sa kanya. Wala ka nang dede. Flat pa ang fit mo. Lihim siyang kinakastigo ang sarili. Mismong utak niya ang lumalait sa katawan niya. Mula sa harap ng laptop ay pumasok ito sa walk-in closet at saka may bit-bit na ilang folder. He moved. At bawat galaw nito ay sinusundan niya. At sa bawat sunod niya ng mga mata dito ay nanatiling nakapako ang paa niya sa sahig. At ang isa niyang kamay ay nakahawak sa isa niyang daliri. Hawak na hawak niya ang matigas na bagay, ang kanilang wedding ring. Walang babalang naghubad ito sa harapan niya. Naglakad ito na tila Diyos. Baliwala dito kung naroroon siya na nakamata dito. Ano bang aasahan niya? Of course, wala itong pakialam sa kanya. At nasasaktan siya. Pagkahubad ng mga damit ay mabilis din itong nagbihis. Nagsuot ng ibang damit. Nagtaka siya. Nagsuot ito ng pantalon at simpleng t-shirt. Aalis ka ba? Nauutal na tanong niya. This is supposed to be their first night. Tumingin naman ito sa kanya. Nakikita niya ang matinding galit at lungkot sa mga mata nito. Natatakot siya. Natatakot siya. At ayaw na niyang makitang muli iyon. Pinagsisisihan na niya na siya ang naging dahilan para lumabas ang kakaibang ito. Bakit? Mariing tanong naman ito sa kanya. Napalunok naman siya. Hindi na ito ang lalaking nakilala niya. Tila ba naging iba ito? Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Kaya naman pakiramdam niya ay nasuffocate siya. Ang gahiblang pagitan nila ay tila nagbabara sa hangin na nagsisilbing buhay niya. Nakatutok ang mga mata nito na punong-puno ng galit at hinanakit. At gusto niyang humingi ng tawad ng paulit-ulit. Gusto niyang mauwi sila sa ganito. Hindi yun ang gusto niya. Pwede mo ba akong gawan ng kaunting pabor? Tanong nito sa kanya. Mabilis na siyang napatango rito. Gagawin niya lahat makabawi man lang siya rito. Please, remind me every day that I'm only marry you because I was forced to. Nangingilid naman ang luha sa mga mata niya. Ganito nito kinasusuklaman ang pagpapakasal sa kanya. Mali na naman siya dahil ang sapilitan niyang itali ito sa kanya ay buong buhay natatatak sa isip nito. And she has nothing to do to change it because her mistake remains a nightmare for her. Bangungot din sa kanya. Bangungot na pilit nitong lalabanan. Marahan niyang ibinaba ang kanyang ballpen at tinitingnan ang glass wall. Nakatanggal sa buong syudad. 1 linggo na ang nakakaraan pagkatapos ng kanyang kasal. At 1 linggo na rin siyang nasa penthouse nakatira. Dinampot niya ang cellphone niya
nang matigilan siya. Nag-aalala ka ba? Binawi niya ang kamay at sumandal sa upuan. Hanggat maaari ay iiwasan niya ang asawa niya. Hindi na niya kakayanin pa ang muling masaktan. At maramdaman niya ang dati. Araw-araw silang magtatalo. At ang resulta ay magkakasakitan lang sila. Hindi siya perpektong lalaki. He has a lot of flaws na hindi niya alam kung kaya bang tanggapin ng isang babae. At nandito si Catherine na ang tingin sa kanya ay isang tagapagligtas. Please, Gabriel, tulungan mo naman ang kaibigan ko. Kailangan niya ng tulong. Wika naman sa kanya ni Flor. Kanina pa siya nito kinukulit. So this friends of yours, is she? Akala ko ba lalaki ang pinapatulungan mo sa akin? Sabi naman niya habang nakatingin sa mga mata nito. Kailan lang niya naging kaibigan si Flor? 2 o 3 taon pa lang. Dahil sa parehong linya ng negosyo nila, agad silang naging malapit sa isa't isa. Nagpapi-ice pa ito sa kanya. Sige na, Gabriel, dadalhan kita ng sinigang na tanigi kapag pumayag ka. So sinusuhulan mo ako gamit ang tinda mong isda? Fine, tutulungan kita. Pero sabihin mo dyan sa kaibigan mo na 1 linggo lang ha. Kilala mo ako. Ayaw ko ng housemate. Ayaw ko may ibang tao sa loob ng bahay ko. Niyakap naman kaagad siya nito. Oh my God! Thank you, Gabriel! Dahil sa naging presensya nito, ay tila nagbago ang lahat. Makulit, madaldal at maingay si Catherine. Ito ang total package na nakakapagpasakit sa ulo niya. Pero hindi niya ito ma-resist. Too much salt is not good for your health. Baka magkasakit ka sa bato. Awat niya habang hawak ang kamay nito. But in a strange, may kakaibang kuryenteng dumadaloy sa mga ugat niya dahil sa pagkakahawak niya sa kamay ng dalaga. Pero bakit kakaiba? May kakaiba siyang nararamdaman. Bahagya din itong hinila ang kamay na hawak niya ng sobrang higpit. Buti pa magluto na ako. Tumayo siya sa pagkakasalampak sa sahig, pero hinawakan niyang muli ang palad nito. Ako na, dito ka na lang. Pigil naman niya dito. Hindi niya kayang tagalan ang paglapit nila. Una niyang nararamdaman, iyon noon kay Berna. Nawala ang babaeng mahal niya. Kumbaga sa prutas, sa hardin si Eden. Catherine is like an apple, forbidden. Dahil may consequence kapag ginalaw o tinikman niya. So kumusta naman ang bachelors na bagong kasal? Napatingin siya sa pintuan ng opisina niya nang makarinig siya ng pamilyar na tinig. Naniningkit ang mga mata niya habang nakatingin dito. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nasa Macau ka? Tanong niya. Lumapit ito sa side counter ng opisina niya at nagsali ng alak sa basong naroroon at saka umupo sa upuang nasa harapan niya. Brandy for breakfast? Hindi kaya sumakit ang tiyan mo niyan? Puna naman niya at ngumisi lang ito. Huwag ka mag-alala, cause I have a very tight stomach for ang alcohol. Sabi naman ito. Umiling-iling na lang siya. Again, Vico, anong ginagawa mo dito? Vico de Mesa. Ito yung kanyang pinsan sa mother's side. Anak ito nag-iisang kapatid ng mami niya na unfortunately ay patay na rin. Kaya pareho na silang walang ina. So kumusta ang buhay may asawa? Bakit hindi mo malang ako in-invite? Hindi ba ako lang yung nag-iisa mong cousin? Nasasaktan ako bro ha. Tila ba hinagod-hagod pa nito ang dibdib. Binato naman niya ito ng sticky pad na nasambot naman nito. Luko-luko ka talaga. Sabi niya sa kapumitik. Pagod na ako. Honest naman niya.
Narinig niyang hinampas nito ang lamesa at nang tumingin siya ay nakangisi na ito. Ganoon kagaling ang asawa mo at ikaw pa ang pinagod? Tatawa-tawang tanong naman ito. Walang bago. Malisyoso pa rin ang utak nito. Gago, hindi ganoon. Aniya at saka tumayo. Hawak-hawak niya ngayon ang kanyang singsing. Bakit? Nabuntis mo ba siya? Pagaksiyang natawa. His virgin wife, pregnant? Imposible. Kung sana ay buntis ito, kaya sila nagpakasal, ay baka mas naging maluwag pa sa dibdib niya. Pero niloko siya nito. Niloko siya ng asawa niya. Okay, fine. Mukhang ayaw mo pa naman magkwento ngayon. Handa ako maghintay kung kailan handa ka na. Umupo ulit siya. Kanina pa kasi siya hindi mapakali. Tila ba may sinasabi at naririnig siyang boses na kailangan niya nang umuwi at tingnan ang asawa. Pero may mga tinig din na nagsasabi na pabayaan na niya ang babae. Anyway, I need an update. Kumunot naman ang noo niya. Kumusta na ang inihabilin ko sa'yo? Doon naman nag-sink in sa isip niya ang ibig nitong sabihin. Ninisihan naman niya ito. Your plan isn't working, bro. Galit na galit pa rin siya sa'yo. And I'm telling you, na sa oras na magkita kayo, babalatan ka niyo ng buhay. Mariin naman itong napamura. Ang tinutukoy nito ay ang babaeng pinapadalhan niya ng flowers of chocolate na ibinabalik din naman ito sa kanya. Ang asawa pa nga niya ang minsan nakakatanggap ng mga binabalik na bulaklak at tsokolate. Change plan? Nakangisi pa ring tanong niya rito, na ngayon ay mukhang pikon na. No. Ako na ang gagawa mismo. Mukhang walang epekto ang charm mo. Sabi nito, habang mariing nakapikit. Tinawanan lang niya ito. Mabuti pa nga, baka mamaya isipin ng asawa ko na nambababae ako. Bakit biglang ang sarap sa pandinig ng sinabi niya?